Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpala at puno ng biyayang umaga sa ating lahat. Kamusta po kayo? Salamat po sa pagtunghay sa ating pagbubulay sa umagang ito. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ako po si Gadel Castro Mayor Simbahon mula sa CRC Family. Ang ating pagbubulay-bulayan po sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa Judges chapter 13 verses 4 to 5 at ang title po ay Special Instructions Regarding the Child to Come. Samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa panibagong buhay na pinagkaloob at pinagkatiwala niyo po sa amin. Patuloy po kaming nagpapakumbaba sa inyong harapan at dumudulog sa inyong luklukan ng awat biyaya. Humihingi ng kapatawaran sa anumang nakikita niyong karumihan sa amin at pakalinisin niyo po kami ng iyong banal na dugo. At patuloy po rin kaming nagpapasakop sa inyong kalooban at patuloy niyo po kaming pangusapan sa aming mensaheng mapapakinggan. Nawa po ang banal na spirito ang siyang patuloy na kumilos at mangusap sa bawat isa sa amin na makikinig at magbabahagi ng iyong salita. Inabalik po namin ang lahat ng papurit, pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Basahin po natin ang ating teksto ngayong umaga na matatagpuan po sa Judges chapter 13 verses 4 to 5 at ang babasahin po natin ay mula sa Mabuting Balita Biblia, Tagalog version po. Verse 4, Kaya mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak ni titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain. Verse 5, Kapag naisilang mo na ang iyong anak na lalaki, huwag mo siyang puputulan ng buhok sapagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay ilalaan na siya sa Diyos bilang isang Nazareyo. Siya ang magsisimulang magliligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo. Ang Diyos po ang magpala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Kinausap ng anghel ni Yahweh ang asawa ni Manoah tungkol sa kanyang pagkakaroon ng anak sa kabila ng pagkakabaog niya sa mahabang panahon. Binigyan siya ng mga specific at special instructions kung ano ang kanyang kailangang gawin habang siya ay nagbubuntis hanggang sa maisilang niya ang batang lalaki. Ang mga instructions na iyon ay pagpapamalas na ang batang isisilang niya ay nakalaan na sa Diyos at kailangan nilang sundin ang mga pinag-uutos ni Yahweh upang manatiling banal at maisakatuparan ang lahat ng kanyang layunin sa kanyang buhay. Ang batang tinutukoy sa ating binasa ay si Samson. Katulad ni Propetang Samuel at Juan Bautismo, sila ay inilaan na sa Diyos simula nang sila ay nasa sinapupunan pa lamang ng kanilang mga ina. At may magandang layunin ng Diyos sa kanilang mga buhay kung kaya't sila ay nakaalay, nakalaan at nakatalaga na sa Diyos. Naging specific ang purpose ni Samson sa verse 5 na ating nabasa. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Kaya ganoon na lamang ang pagsunod ng mga magulang niya sa mga pinahayag na special instructions. Ano po ang ugnayan nito sa ating panahon ngayon? Basahin po muna natin ang Romans chapter 12 verses 1 to 2 sa Tagalog version. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Bilang mga mananampalataya at nananalig sa Diyos, tayo ay pinapaalalahanan na patuloy nating piliin na ialay ang ating mga buhay sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban. Magagawa lamang natin ito sa tulong at gabay ng banal na Espiritu, sapagkat ang biyaya at kahabagan ng Diyos upang tayo ay makasunod sa Kanyang nais sa ating buhay. Kapag tayo ay nakasunod sa kalooban ng Diyos, nabibigyan natin siya ng kaluguran at kapurihan. Nawa po, tayo ay patuloy na maging dependent and submissive sa Holy Spirit, maging sensitive sa Kanyang leading, guidance and prompting
things upang makaganap tayo sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Para naman po sa ating mga tagapakinig na wala pa pong personal na ugnayan sa ating Diyos, nanyayaan po namin kayo na tanggapin ang magandang regalong hinahandog ng Diyos sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Tunay nga pong siya lamang ang makapagbigay ng kapayapaan, kahabagan, biyaya at buhay na walang hanggan kung atin pong tatanggapin ang Kanyang anak na si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya nais niyang tayo ay magbalik loob sa Kanya. Maranasan natin siya sa ating buhay at makasunod tayo sa lahat ng Kanyang pinag-uutos, nang sa gayon ay maibalik natin ang lahat ng pasasalamat, pagluwalhati, papuri at pagsamba sa Kanyang banal na ngalan. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sa mensaheng aming napakinggan at patuloy na pagbubulay-bulayan na kayo po ay nagbibigay ng specific at special instructions upang kami ay makaganap sa inyong kalooban. At nais niyo po kami na patuloy naming inaalay ang aming mga buhay sa inyo araw-araw at hindi kami mag-conform sa mga takbo ng mundong ito, kundi nais niyo kami ay patuloy na matransform araw-araw at maging kawangis nyo, at nais nyo na maranasan namin at matuklasan ang inyong kalooban na good, pleasing, and perfect will sa aming mga buhay upang maibalik din namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa inyo. At sa pansamantala naming pag-iwa-hiwalay sa mga sandaling ito, patuloy po naming inaasahan ang inyong pagpapala at pag-iingat sa bawat isa sa amin sa buong maghapon na ito, at patuloy nyo kaming gabayan at patuloy nyo kaming pangusapan at kami ay patuloy na makaganap sa inyong kalooban. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat. Salamat po sa inyong kahabagan, sa inyong biyaya, pag-ibig, sa inyong provision at sa inyong presensya sa bawat sandali ng aming buhay. Ito pong aming samot panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang maging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po kayong mag-subscribe at i-share ang video na ito upang kayo rin naman ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Maganda at mapagpalang umaga. God bless po.